Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome to another episode of EDT Talks. Sa mga bago lang sa channel natin, I hope you will subscribe very soon. So yan yung pangalan ng ating channel, EDT Talks. And sa mga bago as well as subscribers na, I hope you will also support me sa aking FB page. Meron tayong FB page by Enrico Tabag. Ganyan din ang pangalan ng FB page natin, EDT Talks. Okay? Lalo na sa mga papadala sa akin ng friend request, I'm sorry, hindi ko na kayo ma-accept kasi nasa limit na tayo. So, you may follow me sa FB page natin. Okay? I am also posting there yung mga ibang pinopost natin sa personal FB natin. Okay? So anyway, let's continue our discussion sa income taxation for corporate taxpayers. And in our previous video, na-discuss na natin yung capital gains tax. So sabi nga natin, ang isusunod natin, mga passive income naman na subject sa final tax. Okay? So that will be our subject in this particular video. As you can see in your screen, final withholding taxes of corporations. Okay. So kung kabisado nyo yung mga passive income na subject sa final withholding taxes sa individual taxpayers, na of course, na-share ko na yung video na yon sa channel natin na to, almost ganun din yung i-discuss natin sa corporation. Yun nga lang sa individuals, there are 5. We have interest income, we have dividend income, we have royalty, we have prizes, we have winnings. Sa corporation, tanggalin mo yung dalawang dulo, the prizes and winnings. In-explain ko yan kung bakit wala yan sa capital gains tax na topic. In-explain ko doon kung bakit wala yung passive yung prizes and winnings. Kasi juridical persons yung mga yan, so it's not really possible. Pero just in case na na-awardan sila o meron silang prizes, winnings, hindi natin siya isi-CGT nor final withholding tax, ibe-basic tax natin siya. Okay, ganun ang magiging technique. So therefore, 3 lang ang pag-uusapan natin sa video na to na passive income na subject sa final withholding taxes. And take note ha, crucial to, importante to, it must come from Philippine sources. Okay? So 3 lang, interest income, dividend income, royalties. Okay, so start natin. So, syempre, the corporations are classified into 3. We have domestic corp, RFC, and RFC. So, ang pag-usapan natin na passive income na una ay interest income. Pero actually, tinatawag ding yield or monetary benefit. So, interest income, yield, or monetary benefit, saan? Sa bank deposit. So, may bank deposit ba tayo? Okay, so, may interest income yan. May deposit substitute ba tayo? May interest income yan or yield. Meron ba tayong trust fund? So, merong yield yan or monetary benefit. Okay, meron bang mutual fund? Ganun din. May yield ba or monetary benefit? As well as other similar arrangements. So, yan yung coverage nung una. Okay, interest income, yield, monetary benefit ng mga to. So, if a domestic corporation, RFC as well as NRFC will receive this type of income, ano ang taxes niya? Okay, so, ganito mangyayari. Pag domestic corp yan, final withholding tax yan, 20%. Okay? Ganun din sa RFC. So, pareho sila. So, pagdating sa interest income, pareho si DC and RFC. Okay? Pero tandaan mo, ang NRFC kasi, kahalintulad yan ng NRA not engaged in trade. Maalala mo sa individuals, pag yan ay NRA not engaged in trade, ganito yan eh. Ordinary income man, passive income, isang rate lang siya, 25%. Tapos yung capital gains tax. Ganyan din sa NRFC. Pag NRFC naman, yung dalawa, ordinary income sa passive income, Philippines, final withholding tax siya, isang rate. Tapos subject din siya sa capital gains tax. Kaya 30% siya dito. Okay? So ulitin natin ha, interest income from bank deposit,
deposit substitute. Ano sir yung deposit substitute? Diniscuss ko na yan sa individuals. Although, bibisitahin natin ulit mamaya ano ba ang definition ng deposit substitute. Trust fund, mutual fund, other similar arrangement, and it's arising in the Philippines, ha? Kasi kahit interest income yan sa bank deposit, interest income yan sa deposit substitute, trust fund, mutual fund, other similar arrangement, kung yan naman ay na-derive abroad, basic tax yun, hindi yan final withholding tax. Kasi ang subject sa final withholding tax ay those derived in the Philippines. So again, 20, 20, 30. Kung yan naman ay interest income from FCDS or interest income from bank deposit under foreign currency deposit system, then the rate will be 15%. Kagaya doon sa individuals. Okay, 15% din sa individuals. However, di ba sabi natin sa previous video natin sa capital gains tax, sabi natin, pagdating sa corporation, nung inamend ang tax code natin, nung nagkaroon ng train law, ewan ko kung nalimutan o sinadya o sana ang plano siguro later na, pagdating sa foreign corp, hindi na revise, di ba? Hindi na amend. Kaya ang rate na gagamitin natin pagdating sa FCDS, pag foreign corp, ay yung luma, 7.5. Ang lumang rate niyan, 7.5%. Kaya magiging unfair na naman dito ang tax code natin. Biruin mo, kung domestic corporation ka, ang tax mo 15%. Samantalang pag foreign corp, 7.5 lang. Parang mas mahal pa ng batas natin yung mga foreign corporation, no? So, isa yan sa mga inconsistencies ulit sa ating train law. And take note, sa individual taxpayers, diniscuss din natin ang FCDS. Sabi natin, ang FCDS, para lang yan sa mga para lang yan sa mga residents. Kaya, hindi mag-a-apply dito si NRFC. Kasi hindi naman siya resident. So, exempt siya. So, interest income from FCDS, pag non-resident, mapa-individual or corporation, exempt. So, I hope maliwanag yung unang item under passive income subject to final withholding tax ng corporations. Okay, next. Let's proceed. So, maalala mo ba sa individual taxpayers, pagdating sa interest income sa bank deposit, tine-check natin kung long-term yun. Tapos sabi natin kung long-term yun, tapos hindi naman siya NRA, not engaged in trade, exempt yun sa income tax. However, hindi yan applicable sa corporate taxpayers. Kaya sa corporate taxpayers, wag mo nang tingnan kung yung interest income sa bank deposit ba ay short-term or long-term kasi walang effect yon. Same rate pa rin, 20%. Okay, next. At tandaan mo, na-discuss ko na to kanina, the final withholding tax on interest income from FCDS will apply only to resident taxpayers. Mapa-individual taxpayer ka man or corporate taxpayer. Okay? So, I hope maliwanag yung unang item, no? Let's proceed to deposit substitute. Although, diniscuss ko na ito sa individuals. Pag sinabi nating deposit substitute, kasi interest income mainly coming from bank deposit o kaya investment mo sa mga debt securities. So, actually, itong mga to yon, mga interest income from debt securities. However, deposit substitute, kasi di ba yung kasing deposit natin, liability na ni bank sa public Di ba ganun ang treatment ng bank sa mga deposit ng mga depositors? Utang ni bank yan sa public So, si financial institution or mga entities like banks ay pwedeng instead na sa deposit natin mag-rely, they can also issue mga debt securities. So, ikaw na taxpayer, halimbawa, instead, kung may pera ka, kung may extra money ka for investment, instead na ide-deposit mo, ang ginagawa mo kung minsan, bibili tayo ng debt securities like bonds or treasury bills. Okay? So, yun yung tinatawag ng mga deposit substitute. So, sabi ng RR 14-2012, deposit substitute is an alternative form of obtaining funds from the public
other than deposit. So, alternative mode of obtaining fund ni company. So, halimbawa, let's say, San Miguel Corporation. Di ba si San Miguel Corporation ay magpapatayo ng bagong airport sa Bulacan? Ongoing na yata. So, paano ba makakuha ng pondo si San Miguel Corporation para doon? Number 1, uutang siya sa bank. Number 2, mag-invest yung mga shareholders ulit, additional investment. Number 3, umutang si San Miguel Corporation sa publiko by issuing bonds. Ito yon, by issuing bonds. So, ikaw na bibili ng bond, so magkakaroon ka ng bond investment. Siyempre, dahil debt security yan, yung kita mo, tatawaging interest income. So, yun yung isasubject sa final withholding tax. So, it's an alternative form of obtaining funds from the public other than deposits through issuance, endorsement, or acceptance of debt instruments. Otherwise, kung hindi debt instrument yan, like equity securities, natural, hindi interest income ang kita mo doon. Dividend income naman yun. For the borrower's own account or for the purpose of relending or purchasing receivables and other obligations or financing their own needs, kagaya nung si San Miguel Corporation, or the needs of their agent or dealer. When we say public, it is defined as borrowing from 20 or more individuals. Kasi normally, pag ang corporation ay nag-issue ng bonds, ano yan? Pangmaramihan yan. Okay? So talagang normally issued to the public yan. Hindi ka naman normally nag-i-issue ng bonds tapos ang bibili lang si Tabag, si Ray Ocampo, si Rian Siluman, si Mike Sia. Hindi lang naman ganon. So normally it is open to all. Di ba? Yan yung tinatawag na deposit substitute. Basahin nyo na lang. Anyway, diniscuss na natin to sa individuals. So it involves 20 or more individual or corporate lenders at one time, at any one time. The mere issuance of government debt instruments or securities is deemed as falling within the coverage of deposit substitute. Okay, so we're done with the first, passive income subject to final withholding tax. The next one is royalty income. Again lahat ito must be derived in the Philippines. Pag royalty income, pareho lang to ng individuals. Pag, di ba, 20% din sa individuals. Okay? 20%, 20%. Pero sa NRFC, kasi nga, pag NRFC, laging 30%. So, lahat ng income niyan, 30%. Dalawa lang ang tax ng NRFC 30%, saka yung 30% sa capital gains tax. Although mamaya, sa dividends, pwede siyang maging 15%. Okay. So, maalala mo ba sa individuals, pagdating ng royalty income, klina-classify natin into two? Royalty income in general, saka royalty income na for literary works. Sabi natin sa individuals, pag in general, 20%. Pag literary works, 10%. Sa corporation, this will not apply. Kaya sa corporation, single rate lang yan, 20%. Siyempre, 30% pag NRFC. Maliwanag sa halimbawa. Alam mo sir, yung libro mo, halimbawa sir, pwede bang kakausapin ka ni UST, kunwari? Sabi ni UST, Tabag, para sumikat yung libro mo, mas maganda kung ako ang gawing author, UST, kasi yung pangalan mo. So, halimbawa, pumayag tayo, tapos ang nakalagay ng author, UST. So, ang mangyayari, tatanggap siya ng royalty income from publisher. Sino tatanggap ng royalty income from publisher? Si UST. Ang tax ni UST, 20%, hindi 10%. Kasi yung 10%, nag-a-apply lang yon kapag yung tinatax ay individuals. So the 10% for literary works applied to individual taxpayer is not applicable. Bakit, sir? Probably, the reason is, sa totoong buhay, hindi siya yung hindi siya yung gumawa. Kasi hindi naman totoong tao yan. So, halimbawa, sa libro, hindi naman pwedeng magsulat si UST ng libro. Kasi sa totoong buhay, hindi naman siya tao. Kaya it will not apply. Kaya 20% pa rin.
Okay, last item na tayo. Sabi natin, tatlo lang naman ang passive income subject to FWT pagdating sa corporation. We have interest income, we have royalty, and we have dividends. At kagaya sa individual taxpayers, di ba apat ang klase ng dividend income? We have cash dividend, we have property dividend, we have stock dividend, saka yung liquidating dividend. Pero di ba ang stock dividend saka liquidating dividend, technically hindi income yon. Kaya ang pag-uusapan lang din natin ay cash and property dividend. Okay? Sabi natin, di ba, dapat yung income ay derived in the Philippines. Kaya ang pag-usapan natin dito, normally, it pertains only to dividend income coming from domestic corp. Coming from domestic corp dapat to. Okay? Paano, sir, kung hindi coming from domestic corp? O mamaya, di-discuss natin. So, kung yan ay from DC, cash dividend, property dividend, tingnan mo kung kanino ibibigay. O, sir, napunta kay DC. Exempt yan. Tinatawag yan na intercorporate dividend. Paano naman, sir, kung cash dividend, property dividend from DC, tapos, sir, papunta naman, sir, kay RFC. Ganun din. Exempt din yan. Okay? Exempt din yan. Pareho sila. So, dividend income from DC to DC, from DC to RFC, okay, ay exempt. Tinatawag natin yung mga yan na intercorporate dividends. Okay? And lastly, paano naman, sir, kung yung dividend na yan ay dividend income from DC pero papunta naman kay RFC, NRFC? Yan naman yung dalawa to, depende. Meron bang tinatawag na tax sparing? With tax sparing ba yan? Pag with tax sparing, 15%. Pag without tax sparing, 30%. Sir, ano ibig sabihin ng with tax sparing? With tax sparing is, merong tax treaty between America and Philippines. Tapos ito ang tax treatment pagdating sa mga dividendo. That's 15%. Or, yung tax na binabayaran nila dito sa Pilipinas, deductible nila doon. So, yung tax na ibabayad dito, deductible doon. So, pag ganon, may tax sparing, 15%. Paano naman, sir, kung silent? Actually, kung silent, mahirap yan dahil halimbawa, you are preparing for the CPA board exam. Mahirap naman na sabihin ko, kung silent, gamitin mo to. Paano kung yung nagbigay ng exam, ang ginamit niya 30%? Sa totoong buhay, wala naman kasing silent. Kaya sana, pagdating sa mga CPA board exam at even in the quizzes, exams sa mga schools undergrad, banggitin na lang kung may tax sparing or wala. Okay? Hindi naman to pagalingan ng if silent di ba? Importante, alam mo kung ano yung tamang tax. So, those are the different types of passive income na subject sa final withholding taxes. At hindi na sinasama to sa mga ITRs. Kasi, halimbawa, itong final withholding tax, na-discuss ko na rin to sa FWT versus CWT, na yung tax na tinanggal, final na yun. Kaya halimbawa, di ba sabi ko noon, si Tabag, kunwari, nakatanggap ng royalty, halimbawa, ang royalty income ni Tabag ay 100,000 sa mga libro. Dahil individual si Tabag, 10% pag libro. So instead na matanggap ko yung 100,000, ang matatanggap ko na lang 90,000. Yung 10,000 na iwan kay publisher. Siya na ang bahalang mag-remit sa BIR. Kaya hindi na natin sinasama sa ITR to kasi yun nga, natanggal na yung tax tapos yung nagbayad sa'yo, siya na yung bahalang mag-remit sa BIR, hindi na tayo. Okay? So those are the different types of passive income subject to final withholding taxes. So, tapos na tayo sa CGT. Tapos na tayo sa FWT. Natural, ang next na natin, so next video natin ay RCIT na.